Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo. Si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan. Siyempre po, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin itong sa balita mga katambay na talagang tinatangkilik at talagang tinututukan ng mainstream media. Lalong-lalo po itong Pogo mga katambay. Dahil alam naman natin, hindi naman tayo mga bobo, tanga, na ito po ay talagang meron pong part ng politika at sinasabing demolition job, komento ni Kamanong. Para po ito maitugma o maikabit sa Duterte. Alam na po natin itong masayawan na ito, body language, di ba? Katulong po yata di umano ang mainstream media sa mga sinasabi ng Vice President Sara Duterte, demolition job sa kanila. Di ba? Dahil nga yung kapangyarihan, pera, siyempre po, at may kasama pa raw droga na ayaw nang mawala sa kanila, mga katambay. Ito po, nagpahayag po ang Pangulo dahil mismo ang Pangulo raw ay nagtataka sa sobrang yaman daw at paglaki ng Pogo operation sa bansa. Ang tanong natin, mga katambay, ang tanong lang ni Kamanong, kilala din po yata ninyo at ng inyong asawa na First Lady dahil nga may lumulutang din po mga larawan na very close po kayo dito po sa circle o circle ng mga guo, di po ba mga tambay, ng mayor ng Banban Tarlac. At pag-usapan din po natin, komentuhan din natin itong larawan daw na kumakalat naman na kasama at talagang maganda pa ang itsura ng Alice Guo dito po sa dalawang mga appointed ng Pangulo, ang DILG Secretary Abalos at syempre po, ang PNP Chief General Marbil, mga katambay. Isama rin po natin sa komento. Ito po, unahin po natin yung pahayag ng Pangulo sa UNTV at komentuhan po natin. What I want to hear from her is for her to lay out exactly how these POGOs became such a large, basically a criminal enterprise. Gustong marinig mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula kay dismissed Mayor Alice Guo kung paano lumaki ng gusto ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Corporation Hub sa Bamban Tarlac. Ayon kay PBBM, dapat maipaliwanag ni Guo kung paanong hindi niya nalalaman na may ganitong iligal na pogo sa kanyang mismong bayan. And as mayor, for her to say she did not know this was going on, is very difficult to believe. Because as a former local government executive, it seems impossible that an operation that is a few hundred meters away from my own office, na hindi ko alam yung nangyayari doon, illegal na ganitong kalaki na operation. Kaya sana maipaliwanag niya kung bakit hindi niya alam. Paano bilang isang mayor na hindi niya malaman kung ano yung nangyayari doon sa bayan niya, na ganyong kalaki na problema. Isa pa sa mga nais malaman ni Pangulong Marcos Jr. ay ang pinanggagalingan na yaman ni Guo. Umaasa ang Pangulo na mas magiging malinaw ang sagot ngayon ng dating alkalde sa mga isyung ito. Po mga katambay, ang inaasahan daw po ng Pangulo. Ito naman po isama na natin yung dalawang appointed. Si Interior Secretary Benhur Abalos kaugnay ng larawan niya kasama si Alice Guo at PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Anya, hindi niya alam ang inasa ni Guo sa harap ng kamera. Nag-request si Alice na kausapin kami yung dalawa ni Chief at sinabi niya nga na meron siya mga death threat at inassure ko siya, sabi ni Chief, na yung death threats, huwag na alalahanin yung importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siyang matakot. Masisino pa mga malalaking tao ito. At siya'y babantayan ng kapulisan. Tapos pinadocument namin, para lang malinaw ito, hindi ko naman alam kung ano yung ginagawa niya. Nakaharap siya, siyempre nakatingin ako sa kabilang gano'n. Ang hirap naman nun, hindi ba? So yun po ang nangyari niyan. Alice, gusto mo bang sagutin? Ba't ka raw gumano? Pinaliwanag din ni Guo kung bakit siya masaya na makita ang dalawang opisyal dahil naidulog na niya ang pangamba niya dahil sa natatanggap niyang banta sa kanyang buhay. Kinukonfirm ko po ang lahat po na sinabi po ng Secretary na meron po akong death threat po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na
Napakasaya naman pala mga katambay. Nakita po ang mga sekretary at ang general. Napakasaya mga katambay. Sobrang saya. Bakit kaya? Napakasaya mga katambay. At syempre po, at ang ating Pangulo, unahin natin komentuhan mga katambay. Nagtataka raw po mga katambay sa sinasabi ng Pangulo na sobrang paglaki ng operasyon ng Pogo, lalo po doon sa Tarlac mga katambay. At sobrang sinasabing hindi daw maipaliwanag at pinagtataka ng Pangulo ang sobrang yaman daw ng mayor na si Alice Guo ng Banban Tarlac mga katambay. Kami rin po nagtataka nagtataka rin po kami, Pangulong Marcos Jr. Nagtataka rin po kami sa sobra po ng sinasabing pagwawaldas at tinangay po ng baha ang 5,500 na flood control na ginastusan po ng inyong administrasyon ng hindi bababa sa 1 bilyon halos araw-araw. Nagtataka rin po si Kamanong, nagtatanong din po. Kasi kayo po nagtataka kung bakit po lumaganap ang Pogo at yumaman ang Alice Guo. Nagtataka rin po ang mga katambay, di ba? Nagtataka. Kayo po ba hindi nagtataka? Bakit po saan napunta ang 5,500 flood control project ng Pangulong Marcos na pinagmalaki sa SONA? Isang damukal na pera po yun, mga katambay. Daang bilyon po yun sa loob lang ng 2 taon. Pero ang Pangulong Marcos hindi nagtaka ron. Hindi nagtaka kung saan napunta at tinangay lang ng tubig ni Karina yata, ang pangalan ng bagyo, mga katambay. Kaya nakaagulat po ang Pangulong Marcos. Nagtataka sa pera ni Alice Guo, pero mga Pilipino nagtataka rin kung saan napunta ang nilipat na pera sa PhilHealth na binabayad po ng mga member po ng PhilHealth na napakalaking halaga rin po. Hindi bababa sa 900 o 90 billion kung hindi nagkakamali si Kamanong. At nasaan na rin po ang ating pinagmamalaking Maharlika Fund. Pangulong Marcos, nasaan na rin po ang Maharlika Fund na bilyon. Napakalaki na po yata na kinikita nun. Sobra-sobra na po yata ang kinikita ng Maharlika Fund. Kailangan po mag-report po tayo sa bayan. At tutukan po natin yon. Sayang po ang pera ng taxpayer. Puro pera po ng taxpayer ang nasasayang. Lalo puro sa pag-anod ng 5,500 flood control, mga katambay. At isa pa, mga katambay, yung issue po, tutukan din po ninyong sagutin. Mr. President, pakitutukan din pong sagutin po ninyo yung paratang po at binubunyag ni Cathy Binag. Kailangan po magkaroon po kayo ng yagballs po dyan at linisin nyo po ang pangalan nyo at napakabaho na po ang pangalan natin lalo po sa buong mundo. Kalat po na kayo po ay gumagamit daw po ng droga. Sabi po ni Cathy Binag at ni Jonathan Morales. At ito po ay kalat sa buong mundo. At nakakahiya po sa mga Pilipino na pag sinabing Pilipino ka at alam ng mga ibang lahi, mga banyaga na yung issue nyo po tungkol sa droga, pati po ang mga kababayan nyo na nagtatrabaho po ay nahihiya na po dahil ayaw nyo pong tuldukan at sagutin yung issue about po sa inyo sa droga. O, yun po mga katambay. Dinagdag ko lang po yan. Ito po, yung sinasabi po ng ating presidente na nagtataka siya. Kami rin po nagtataka bakit sobrang tutok nyo po kay Alice Guo. Mga katambay, nahandyan naman po ang ating NBI, nahandyan naman po ang ating korte. Kung talagang malaki po ang anomalya niyan at sinasabi niyong napakaraming illegal, bakit hindi po natin paimbestigahan yan sa korte? Sampahan po natin ang isang damukal na kaso yan. Habulin po ng batas yan. Hindi po korte ang Senado at hindi rin po korte ang Kamara at hindi rin po korte ang PNP chief at hindi rin po korte ang DILG secretary. Nagtataka lang po si Kamanong, mga katambay. Tutok na tutok dahil ito po kasi pang-twist.
komento ni Kamanong, pan-twist po ito para malayo puro sa issue ng Commander-in-Chief na talagang mabahong-mabaho na sa mga Pilipino, lalo sa social media. At hindi naman ito tinatangkilik ng mainstream media dahil alam naman natin, sinasabi po ng mga kababayan natin na hindi po sila nababayaran, hindi po sila nabubusalan, di umano, mga katambay, ang mainstream media. At sa social media lang talaga maririnig at nakapagsasalita ang Kati Binag at ang Jonathan Morales, mga katambay. At kami naman po ay hindi naman po kami, lalo si Kamanong, hindi naman po tanga at bobo para hindi po namin malaman ang layunin po ng Bagong Pilipinas at kayo rin po, ang grupo nyo po, Mr. President. Ang grupo nyo po, komento ni Kamanong, meron lang po kayong gustong patumbukin dyan dahil nga sa pamumulitika at sinasabi sa kapangyarihang ayaw nang mawala at gusto'y manatili na forever yata, mga katambay. Dahil sa dulo po niyan, talagang tutumbukin yan. Alam na ng mga Pilipino, ikakabit nyo yan sa Duterte na talagang yung Pogo ay ang Duterte ang nag-manage at nagpalaki at kumita at napakaraming illegal na ginawa ang mga Duterte at may mga droga pa at sari-saring krimen dahil nga tuta ng China. Yun ang tutumbukin yan Komento ni Kamanong. Di po ba? Ililihis ang problema ng bansa na hindi masolusyonan ng 2 taon na ang problema ng bansa. Kaya dadalin mo ang issue sa mga Duterte para yung kapalpakan yata natin ay maitago at mapunta ang atensyon ng mga Pilipino sa Duterte. Ganun po ang nakikita ni Kamanong. Komento ni Kamanong, yung hindi mo magawang solusyon, problema ng bansa, sa kahirapan, kawalan ng trabaho, hirap na hirap tayo, mga Pilipino sa mga gastusin na ang solusyon nyo lang po kadiwa saka ang isang damukal na pera ng taxpayer na pinamimigay sa ayuda. Pera ng taxpayer, ayuda ang ginagawang solusyon ng ating gobyerno. Kaya gising na ang mga Pilipino, mga katambay. Saka ang Duterte, wala na sa kapangyarihan ng dating Pangulong Duterte para ikabit mo pa riyan. Sino po ang nakikinabang dyan sa mga pogo? Yung mga nasa posisyon. Yung po ang real talk, komento ni Kamanong. Sino? Kayo ang nasa posisyon. Di po ba, mga tamay? Imbestigahan nyo lahat. Imposible isang mayor lang ang nagkamal dyan. Kung totoo ang sinasabi nyo na nagkamal ang mayor, makapangyarihan ba ang mayor kaysa sa presidente? Kisa sa senador, kisa sa congressman, kisa sa gobernador? Mas makapangyarihan ba ito? Makapag-ooperate ba sa siyudad o city ng Tarlac, sa bayan ng Banban, sa city ng Banban ang isang mayor? Guo? Mas makapangyarihan pa siya sa congressman doon, sa gobernador. At hindi po ligid sa mga Pilipino. Naangisi pa kayo, Mr. President, at ang inyong First Lady, naangisi sa larawan na magkakasama po kayo at very close po ang kuha ng larawan, mga katambay. Kaya nga sinasabi ni Kamanong, marami pong itinatago yata at gustong pagtakpan ang Bagong Pilipinas, mga katambay. Dahil wala naman po kasi na tinatago na maitatago mo forever. Iyan po ay lalabas at aalingasaw, mga katambay. Yung mga nakaposisyon dyan, ngayon, secured nyo si Alice Guo. Talagang gusto nyong palabasin na magiging star witness sa sinasabing Duterte, mga katambay. Ito naman po ang kanilang pinagkakaabalahan. Tapos na po sila sa issue ng sinasabing China. Tuta ng China. Di ba?
at sinasabing gentleman agreement. Wala na po sila sa issue ng gentle agreement kay dating Pangulong Duterte sa China. Kasi hindi kinagat ng mga Pilipino. Hindi kinagat, mga katambay. Dahil mismo mga mangingisda na inimbestigahan pa nila ron. Di ba? Inimbestigahan nila mangingisda. Ano sabi? Mas tahimik at mapayapa ang buhay nilang mangingisda ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagkandalechi-lechi lang ang buhay nila at ang kanilang pangingisda sa bagong Pilipinas. Kaya natahimik po at natigil ang investigasyon ng Kamara. Nada, bokya. Ito naman po ang binubuhay naman ngayon. Bago naman. Para ikabit lang po sa droga at sa illegal na pogo daw, di umano, mga tambay. Nakakakati ng ulo, mga tambay. Mr. President, magtrabaho po tayo. Hindi puro pamumulitika po ang ginagawa natin sa ating bansa. Gayahin niyo po si dating Pangulong Duterte. Hindi siya namulitika. Never niyang pinulitika kahit puro kapalpakan di umano ang nagawa. At talagang nalubog lalo sa droga at korupsyon sa dating Pangulong Aquino Jr. Hindi niya pinulitika yan. Nagtrabaho siya, tiningnan niya lahat ng problema ng bansa at binigyan niya ng solusyon. Di po ba? Lalo sa droga, krimen, at siyempre sa kahirapan. At ang tao ang nakinabang. Pero ngayon, sino po ang naikinabang ngayon, Mr. President? Puro kaalyado lang po yata ninyo naikinabang, hindi mga Pilipino. At puro pamumulitika. Walang trabaho. Meron po kayong trabaho, nire-report nyo sa amin. Tinatangay pa ng baha. Ang mga achievement na sinasabi nyo, pinagmalaki pa ng SONA, tinangay lang ng baha. Nabangga ng barko. Ayon po sa inyo. Di umano, mga tambay. Nakakalungkot lang. Napakalalim po nito. At marami po ritong damay. Komento ni Kamanong, hindi lang po mayor. Lahat po ngayon, halos. Kumitar yan, komento ni Kamanong. Dahil kayo ang nasa kapangyarihan. Ang bagong Pilipinas ang nasa kapangyarihan ngayon, mga katambay. Imposibleng hindi kayo kumitar yan, komento ni Kamanong. Lalo na nalalapit ang halalan. Kailangan mag-ipon ng pondo, pambili di umano ng boto, para manalong muli. Kailangan magkamal-kamal tayo ng sandamukal na salapi. Dahil hindi tayo mananalo kung hindi tayo mamimili at magpapamudmod ng salapi. Komento ni Kamanong. Di ba? Imbestigahan. Ito hindi ito kaagatin ng Pilipino kung isang mayor lang ang ididiin mo rito. Sa probinsya ng Tarlac, walang silbi ba ang mga gobernador doon? At hawak lahat sa ulo at sa bayag at sa leeg ng isang mayor Guo? Ang mga congressman doon sa Tarlac at ang gobernador? Ganun po ba, Mr. President? Di po ba? At sa panahon nyo, nagkaproblema ang pogo, kuno. Di po ba? Nakakahiya naman po. Kaya yung issue po ng droga, ang atupagin nyo po, Mr. President, yung issue nyo po ng droga, tutukan nyo, pakilinis po ang inyong pangalan, ang inyong pamilya at ang inyong barkada na Voltes 5. At pasinungalingan nyo yung sinasabing code. Meron daw pong code pag ubos na ang droga. Kailangan na ng code ng white shirt. Wala na tayong white shirt. Dapat po yan ang tutukan nyo. Linisin nyo po ang pangalan nyo. Dahil ang nakataya po dyan ay ang pangalang Marcos, ang inyong iplidong Marcos, ang masisira dyan. Habang buhay nyo pong dadalhin yan, na nakadikit po sa katawan nyo, ang issue ng droga. Nakakahiya po yan. Di ba? Dadalhin po ng kalahi-lahian nyo yan. Yung issue na pagiging addicted. Ayon po kay Kati Binag, mga katambay. Kaya itong issue na ito, Mr. President, sa Kiguo, hindi ka agatin ng mga Pilipino yan. Unang-una, kayo ang nasa pwesto, hawak nyo lahat sa leeg, ang kapangyarihan, nakikita po ng taong bayan ang kilos at galaw magmula sa Senado at sa Kamara, ang galaw,
puro pera di umano. Komento ni Kamanong, puro pera ang gumagana. Di ba? Speaker nga lang, isang damukal na taxpayer. Pera ng taxpayer, dinadala sa mga probinsya. Puro pera, mga katambay. At ito naman, mga katambay, itong issue naman po ng napakagagaling na appointed ng Pangulo, DILG Secretary Abalos, at siyempre po ang PNP Chief General Marbil. Nagtataka rin si Kamanong dahil napakasaya ng mayor nung makita kayo. Hindi po kaya close na close kayo sa mayor at kilalang kilala kayo ng mayor? Hindi kaya kasama kayo sa nakikinabang? Komento ni Kamanong. Hindi kaya na pati po kayo, general, ay nakikinabang sa Pogo? Komento ni Kamanong. Di umano. Kaya kilalang kilala ang karakas po natin ng Mayor Guo, Mr. Secretary at Mr. General. Komento ni Kamanong, dahil 2 taon na po, nanunungkulan po kayo at 2 taon na po kayo nasa kapangyarihan. Di po ba? Kaya ang Pogo Operation, tsak na kayo ang mga kilala. Di umano, mga kilala kayo dahil kayo na ang may kapangyarihan. Di po ba? Kaya nagtataka po ang taong bayan, lalo si Kamanong, yung mga ganyang ngitian, masaya. At meron po itong sinasabing agreement. Sanay na sanay po tayo sa mga agreement. Di ba? Dahil mismong sa Senado, gumagawa po ng agreement at solusyon, resolusyon para hindi ma-audit ng COA, mga tambay. Hindi kaya katulad din ito ng ginagawa nyo kay Guo? May mga agreement, may mga deal para lang maikabit sa gusto nyong ikabit. At sa gusto po nyata ninyo ng bagong Pilipinas kung saan dadali ng issue ng Pogo at kung sino ang pasasamain dahil sa politika po yata, sa sinasabi po ng Vice President, demolition job ang ginagawa nyo sa kanila para lang mapasama. Pero ang mga Pilipino, alam namin kung paano magtrabaho ang pamilya Duterte. Pilipino ang nakikinabang, mga Pilipino ang nakaka-appreciate ng mga ginawa. Napakaraming ginawa at natapos. Samantalang sa inyo, Sir General Marbil, yung problema po natin, marami pong violation sa Kingdom of Jesus Christ. Problema nyo po yan. Pag napalitan po administrasyon, isang problema nyo po yan. Isang damukal na kaso ang harapin nyo riyan. Baka maging problema nyo pa ang inyong pension ni General Torre. Pension nyo po. Dahil mahirap pong kumuha ng pension kung marami po tayong patong na kaso. Di ba? At kayo rin po, Secretary Abalos, sabi po ng mga kababayan natin na nakikita rin po ang inyong karakas. Di umano, na isa rin daw po kayo na gumagamit daw po. Di umano ng droga dahil panay din daw po ang iwi nyo. Sabi po ng mga kababayan natin, sabi po, ang isang sekretary po ng DILG ay isa rin daw po di umano na gumagamit yata ng droga. Nagtatanong lang po mga kababayan at si Kamanong. At hindi rin po naniniwala si Kamanong na gumagamit po kayo ng droga, sekretary, hanggat hindi po kayo nadadrug test. Kailangan din po kayo sumama sa drug test ng Pangulong Marcos para po yung sinasabi po ng ating mga kababayan na kasama rin po kayo sa nagdodroga. At kasama rin daw po di umano ang DOJ Secretary. Sabi po ng ating mga kababayan, mga katambay, hindi rin po naniniwala si Kamanong kung hindi nadadrug test. Kaya kailangan po magsama-sama po kayo, magpa-drug test. Kasama rin daw po sa nagdodroga yung isang sekretary po ng Pangulo na si Lagdameo. Hindi rin po naniniwala si Kamanong hanggang hindi nadadrug test. Kaya yung hamon ni dating Pangulong Duterte, gawin nyo na ng mabilis sa lalong madaling panahon para si Kamanong ay maniwala na hindi kayo mga adik, mga katambay. Di ba ba? Kaya mga katambay, dito po sa ginagawa po at sinasabing
nagkakaroon po ng moro-moro, di umano, moro-moro po ito Yung bang, tigdik, 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 tapos parang karera lang. Yan, nangangarera ka. Tapos may moro-moro, habulan, ganyan. Taya ka. Kailangan ikaw magsalita. Ha? Ikaw, ganito. Siyempre, pagka ganyan, kailangan din natin, meron ng moro-moro, may karera. Siyempre, kailangan natin dyan, direktor. At kailangan natin dyan ng mga script writer. Kailangan may script. Ganyan ang kailangan dyan Para maging maganda ang kalalabasan, komento ni Kamanong, kailangan bumuo ka ng isang grupo, kumpleto. May mga artista, di ba? Merong scriptwriter at may director at merong mga lightman, di ba? May mga cameraman. Ano ang cameraman? Komento ni Kamanong, media. Mainstream media ang cameraman, mga katambay. Yan ang komento ni Kamanong. Kaya dito sa issue na Alice Guo, kumpleto po ito mga katambay, kumpleto. Kumpleto po ang isang sinasabing film o media o sinasabing isang movie about sa politics. Kaya sinasabing light, camera, action. Magsasalita na si Guo kasi nabasa niya na script na gusto ni direktor at syempre proud si direktor pag ito ay naipalabas na ng mainstream media. Di po ba mga katamay? Kaya ito, sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, demolition job sa mga Duterte. Kayo po, ano po masasabi niyo mga katambay? Dito sa nangyayaring ito sa ating bansa, puro pamumulitika, pinagtatakpan ang kanilang trabaho na hindi matanggap at hindi maramdaman ng mga Pilipino. Muli po, si Katambay Mano po, nag-iwan po maraming salamat po sa nakakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, siyempre po sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe, and sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Sa muli po mga Katambay, ingatan nawa, paalam, bye-bye.